Hi Cancer, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Cancer, this is your weekly Gabay Tarot reading from October 22 to 26, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Cancer, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung anong naka-resonate sa iyo. This is for you, Cancer. Para po ito sa iyo, Cancer. For this week, October 22 to 26, 2025. Angel number para kay Cancer ngayong October 22 to 26, 2025. Angel number 555. Change. Sabi po dito, change happen outside your comfort zone. The time for change is now. The angels are whispering for you to trust your path and to learn how to walk it. Take the next step. Allow change to lift you up and guide you forward. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I release all that no longer serves me as I am guided to move outside of my comfort zone and let change in. So alam naman natin na magkakaroon ng growth, magkakaroon ng success sa labas ng comfort zone. Okay? So ang sabi dito na kailangan yung bigyan ng aksyon at magtiwala na nasa right path kayo, sabi ng mga anghel. Okay? So magkakaroon ng changes kung magkakaroon ng aksyon. So that is angel number 555. So this is major change, transformation, and freedom. Okay? Kailangan ng confidence, increase confidence, embrace the changes, step out from your comfort zone. If you're serious about your growth, then you have to step out sa iyong comfort zone. And trust the process, of course. Trust the process. Magkakaroon po ng personal growth and adventure. So this is significant change, transformation and growth, freedom and adventure. And you are divinely guided. Your angels ask you to accept and face the changes ahead with courage. Okay? Take action with courage. So set a clear intention and manifest your desire. Siyempre, ma-manifest ito kung bibigyan mo siya ng aksyon. So, claim niyo po ang ganda. Angel number 555. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay. May nakita ko dito pwede nag-observe kayo sa tao or sa situation or sa bagay. Pwede. Or di kaya ibang tao to na nag-observe sa'yo, nag-spy sa'yo. Oo. Tapos, ang advice kasi ng card dito na kung pwede, put limitation or wag niyong i-accept yung energy ng isang tao na mahilig magmanipula. Okay? Baka siya yung dahilan na malilito ka, na matagalan ka sa paggawa ng aksyon, matagalan ka sa paggawa ng desisyon, nang dahil sa itong taong ito ay mahilig magmanipula. Okay?
So kung sino man yung naisip nyo ngayon, kasi malakas ang iyong intuition dito, sinabi po dito na malakas ang iyong intuition, alam mo kung sino yan. Kung wala, much better. Rather than ikaw yung nag-observe sa isang tao, or sa isang bagay, or sa sitwasyon. May biglaang pagbabago po. Pwedeng biglaang pagbabago sa sitwasyon, sa koneksyon, or biglaang pagbabago ng isang tao. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. May nakita kong separation dito. Pwedeng tumiwalag, umuwi, umalis, i-put limitation, nag-put ng space. Ang ilan dito, nakikita ko dito nag-put ng space kasi gusto mapag-isa para makapagpahinga, para pagbalik nyo, recharge na kayo. Pwede din long distance to, pwede din end of contract ito. May asikasuhin kayo sa malaking building. At ang sabi dito na magkakaroon ng yung togetherness ng tao. Pwedeng may special event, public event, community, meeting, new reunion, togetherness, party. Yan. Energy ni Cancer ngayong October 22 to 26. Wow! Tingnan nyo. Wheel of Fortune. Angel, andito pa si Angel of Destiny. Wow naman, Cancer. Andito din si Angel of Hope. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly gabay tarot reading, weekly gabay, yung daily gabay tarot reading, second half of the month of October, at dito sa inyong weekly gabay tarot reading, at may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Cancer. Magandang kapalaran, Cancer, nakuha mo. And you deserve this. You deserve this magandang kapalaran, this hope and healing. You deserve this, Cancer. May completion of cycle, may naganap na nakatadhana sa'yo. Good luck and good karma, things going your way. Happiness, kitang-kita ko dito. This is faith. Mag-focus po kayo, sabi ng iyong card. Mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Let go na po ang hindi mo makontrol. So this card is a completion of cycle. May changes sa darating or blessings. Parang sabi ng iyong card na you have strength in new beginning, the cycle restarts. Kung hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan ng isang tao, magkakaroon po ng pagbabago. Like, nakatanggap kayo ng blessings na ang siyang dahilan na mag-uusap kayo at magkakaayos. May magandang new experiences after a time of sadness. You're moving from a painful cycle to happiness. So embrace this new situation. Dalawang card mismo nagsabi nito, Cancer. Embrace nyo po yung pagbabago na ito. Yan din yung sabi ng angel number 55 nyo kanina. Na embrace nyo po yung changes na nangyari sa iyo. Diba? Yan ang sabi kanina. Na lumabas din sa dalawang card mo. This is a blessings po ha. This is good fortune, magandang kapalaran, opportunities. May nakita nga ako ditong job opportunity May unexpected wealth, financial stability. Like for example, kung gipit ka ngayon, may parating na blessings na magbabago sa iyong kaperahan. Kung jobless ka ngayon, may unexpected job opportunity na darating.
And sinabi ng dalawang card dito na may malaking pera na parating sa iyo. Whether pwedeng literal na malaking pera talaga na dumating sa iyo. Pwede din na project or maraming customer, maraming orders na makapagbigay sa iyo ng malaking pera. This is money luck. Luck. Ang ganda ng dalawang card mo dito. Oh. Itong tatlong card na ito. Maganda. Cancer. Claim niyo po. Okay. May pag-asa kang madama, maging positibo at gumawa ng paraan. So this card offers hope and guidance. So kung nahihirapan ka ngayon, have faith that your luck is about to change for the better. Maaari din ang ilan sa inyo, very inspired to create beauty and style in your home. Pwedeng general cleaning, pwedeng nagpaganda ng bahay, pwedeng dagdag gamit, pwedeng nagpa-renovate. Ang sabi ng iyong card dito, Cancer, all your dreams are coming true. So you are in a process on healing, may pag-asa. Yung sinabi ko sa inyo na money luck, andito. Luck. At sa mga may balak magnegosyo dyan, sabi ng yung card dito, you have a hidden talent na magagamit mo. Oo, na magagamit mo sa bagong career mo. You have a hidden talent that you can put to good use. Yan yung magagamit mo sa negosyo mo. Yan. And this card tells us na nakatanggap kayo ng anong tawag ito? Awards, fame. Nagbigay na compliment. Kilala ka. And you're healing from the past and feeling hopeful for the future. May unexpected help din dito ha. Ang galing. So to attract more blessings, kasi andito si Angel of Destiny. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, I trust the universe to position me wherever I need to be. Again, I trust the universe to position me wherever I need to be. Kung sa Tagalog pa, kasi may nag-request, nagtitiwala ako sa universe na iposisyon ako saan man ako kailangan. So andito po si Angel of Hope. Kung may narinig kayong ingay, may kasama po ako dito, bata. So andito po si Angel of Hope. Let us say, ako ay inspirado at nasiyahan. Again, ako ay inspirado at nasiyahan. Ooh. Andito po si Angel of Enlightenment. This is about your career and money, Cancer. Wow, Cancer. Lahat to dito. Sabi dito, from here, angel number 55 to here, hanggang sa career and money mo, changes pa rin. Andito din. Yung biglaang pagbabago, natandaan nyo. So, ilang beses na lumabas ha? Pay attention. Na, this is biglaang pagbabago. So, sa mga nabigla dyan sa pagbabago, huwag kayong mag-alala. Kasi sinabi naman ng card dito na makatulong ito sa inyong growth and expansion. Sinabi din yan kanina sa angel number 555 nyo. Na you are on the right path, kailangan mo lang magtiwala, kailangan mo lang bigyan ng aksyon para may isa katuparan nyo yung layunin mo sa buhay. Magkakaroon po ng growth and expansion. Kailangan mo lang magtiwala.
Okay. Nakikita ko dito nilagaan mo ng mabuti yung career and money mo. And sabi ng card, marami kang naisip na bagong ideas para sa ikakabuti ng iyong negosyo, ng iyong trabaho, ng iyong posisyon at ng iyong kaperahan. Nakikita ko parang dito yung home decoration, oh. Hanggang dito, nakikita ko pa rin. Pag-aaruga. So to attract more blessings, let us say the power of affirmation kasi andito po sa Angel of Enlightenment. Let us say, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Again, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Kung sa Tagalog, baka sa may nag-request, sumusuko ako sa mga pangyayari at nagtitiwala na kaya kong itayo muli. So far, ang ganda ng cards mo, Cancer. Love, life, self-love, partnership, and romance, si Cancer. Andito pa si Angel of Prophecy. Okay. This is good kasi long-term abundance to eh. Steady progress din. At sa mga single dyan, ang ideal type nyo po ay stable, grounded, and trustworthy. Sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability, ayaw nyo ng away. And this card tells you na you need to take things slow, huwag magmadali. Okay? You need to take things slow if you want the relationship to last. Relax lang, kalma lang. Huwag magmadali, huwag niyong i-pressure yung sarili niyo, i-pressure yung partner, yung relasyon. Kalma lang. Okay. So this is, claim niyo po yung long-term abundance and steady progress. Nagbigay ka ng mahabang pasensya dito. Okay. Sa mga single, nag-decide kayo na ayaw nyo pa na commitment. May iba na friend zone nyo. Oo. Kasi gusto mo mag-focus muna sa inyong sarili. Pwedeng matagal ka naghintay. Tapos nainip ka, pero na-realize mo na kailangan mo mag-focus muna sa iyong sarili. Okay? Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, okay, habaan ng pasensya. Magbibigay naman kayo ng mahabang pasensya sa inyong sarili, sa kanya, at sa inyong connection. At kailangan din po na magkaroon ng time for reflection. Kasi kung magkakaroon ng time for reflection, yung mga tanong mo magkakaroon ng sagot. Yung problema mo magkakaroon ng solusyon. Sa time for reflection, may pahinga din po. Okay, so tama tong gagawin mo na habaan mo na yung pasensya nyo. And, okay, sa mga single kahit ayaw nyo, ang ilan sa inyo kasi ayaw nyo nag-decide na kayo, may parating talaga sa inyo. May parating sa inyo na bagong tao. And ang ilan sa inyo excited kasi nakatanggap kayo may nag-asa iyo ng date, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Pwedeng partner nyo to, kaibigan mo to, family member. Or naka-receive kayo ng event invitation. Diba, may sinabi ako kanina na maaring may special event. Okay? May travel din ako nakikita dito. So, to attract more blessings, let us say the power of affirmation kasi andito po sa Angel of Prophecy. Let us say, I am waiting for a reason and I make
the most of the time I am given to gain new insight. Again, I'm waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. Kung sa Tagalog, baka sa may nag-request. Naghihintay ako ng isang dahilan at sinusulit ko ang oras na ibibigay sa akin upang makakuha ng bagong pananaw. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Cancer. See you tomorrow. Maraming salamat.